Ito po magandang umagang pagbati sa inyong lahat mga kapatid. At paumanhin po sa konting technical difficulties. Sinusubukan po natin ngayon yung ano ba ito? Google Meet. At ako po ay nagpapasalamat doon sa lesson ni Brother Salvar. May mga napanggit po siya doon kanina na isip ko baka magamit ko dito sa aking lesson. And ako ay nagpapasalamat din po sa inyong lahat na nandirito. Kanina ay hindi pa ganito kapuno, pero ngayon ay almost full na ang ating bahay sambahan. At last Sunday, wala po ako dito, nasa Jensen po ako. So, na-miss ko po kayo mga kapatid. Doon po ako nakisamba sa Jensen. Yun nga po, ang aking mission naman doon is tingnan yung kalagayan ng aking pamilya na naapektuhan ng lindol at ganoon din yung church. And so, that is the lesson that I will share with you this morning. Making sense of the earthquake event that happened in General Santos. Ito po ay nangyari yung earthquake ay nangyari nung June 8. Tagal na po. Pero hanggang ngayon mga kapatid, yung aking isipan actually itong lesson na binubuo ko, hindi ko alam kung maayos pa yung aking pagkakabuo. Kasi nakauwi na ako doon, nakabalik na ako dito, ay yung isipan ko nandoon pa din. Kaya nga po, nung ninyo pong mapapansin, I was scheduled nung the second week of June. But then I requested Brother Nelson na siya na muna magturo kasi parang hindi ako makapag-concentrate. So, ito po ang aking naisip na ibahagi sa inyo sapagkat ito naman po yung tumatakbo sa aking isipan. Ano nga ba ang sense na ating makikita dito po sa mga nangyayari? If there is a sense na matatawag dito po sa mga nangyari ito. So, making sense of the earthquake event that happened in General Santos. So, kung makikita po ninyo, yan po yung mapa ng General Santos. At yung blue circle sa baba, dyan po nangyari sa may dagat. Maraming kilometro po ang layo. But the magnitude is 7.8. Mantakin nyo mga kapatid, kung sa lupa nangyari yan, baka mabuti na lamang po, walang mga high-rise building doon. Ang pinakamataas na building po doon is 10 stories, yung isang ospital. Pero maganda po ang pagkahalawa dahil hindi naman siya natumba, hindi na yung plaster lang, yung sa mga walls, gilid. So, magnitude 7.8 po yan. At ayan, makita niyo naman po, marami po naglalabasan niya sa Facebook nung natatapos lang. May video pa nga yan yung kanyang pagkabagsak. Yan po yung Jollibee. Nakita ko po mismo yan kasi nung hinatid ko yung nanay ko, kumuha ng ayuda doon sa DSWD. Malapit lang po yan. Ito po, nakita ko din po yan, yung school, bumagsak.
Ayan, kalsada, hindi ko na po nakita yan. Pero marami pong kalsada na sinira. Kaya nga po hindi makadaan yung yung mga relief. That also is a mall. Medyo malapit lang din po yan sa amin. Sa Robinsons. At yan po ay siguro mga 1.5 to 2 kilometers from our place. Makita po ninyo, pitak-pitak yung mga kalsada. Ganyan din po ang nangyari doon po sa area ng bahay namin at saka ng church. Pitak-pitak yung mga lupa. Yan po yung nangyari sa church in Balete, Lagao. Ayan, hindi na po, ito po ay talagang crack from top to bottom. Kontakin po ninyo yung simbahan na yan, pati yung aming bahay. That was erected in the early 70s. Kaya hindi pa ganun kaano ang mga structure noon. In fact, yung mga kawaya lang nilalagay nilang mga dati. Ewan ko lang dito sa church building. So, yeah, makita po ninyo the crack is from here to here, tumatakbo hanggang to cross po yan. Ayan po, lalaki ng mga cracks. Umumbok yung lupa eh. Umumbok yung lupa, kaya napitak yung mga size. Ayan. Tapos, nag-shrink ng mga around 5 to 6 inches yung mga structure. So, yan po, they are worshiping in an open tent beside the church building. Ito po yung church building. Diyan po sila nagsasamba. Makikita po ninyo, pitak-pitak din po yung semento. And pinapaabot ko na din po, pinapaabot ng mga kapatiran yung kanilang pasasalamat sapagkat tayo po as a church, we gave them 10,000 pesos from the church treasury. Kaya nagpapasalamat po yung iglesia doon, saka mga kapatiran. At ganoon din po sa mga kapatid nating individual na nagbigay, pinapaabot po nila yung kanilang taus-pusong pagpapasalamat sa mga tulong na ibinigay po ng bawat miyembro. So yan po yung nangyari sa church. Ito naman po yung sa bahay po namin. Inside and outside. Ganun din po, nagbitak, merong lupa nag-sink, meron din pong nag-rise. So, yan po yung sa labas. Ito naman po yung sa loob. Yan po. So, hindi na po pwedeng tirahan, sabi nung civil engineer na nag-assess. Kasi may in-invite po ako, yung professor ng aking pamangkin. Tinatingnan ko po, baka pwede pang i-retrofit. No? Lagyan ng Kaya nung nakita, lumubog eh. Lumubog, tapos may mga nag-iwa-hiwalay. Ito po yung ito naman po yung sa auntie ko. At yung sa isa kong auntie din, yung kanyang bahay. So, matindi mga kapatid yung damage nung lindol na. So, ayan. Yung lindol po na yan, it got me thinking because sa month lang ng June, maraming nangyari. Yun po, June 8. Ito po, June 24 sa Venezuela. Magkasunod po yan, 39 seconds apart. No? Matakit po ninyo, 7.2 na pagyanig. Nung huminto, dipila ka lang ng 39 seconds. Wala pang 1 minuto mga kapatid. Yung manikulit ng mas malakas, 7.5. Kaya ganyan po. As of now, siguro ang mga namatay dyan ay
Ayon sa kanilang nabilang, mga 2,000. Pero ang missing, mga nasa mga 15,000. Ibig sabihin, yung mga missing, baka nandun pa sa ilalim. So, pagtakin nyo kung yun kung actually, mas malakas yung nangyari doon sa General Santos, 7.8. Kaya lang sa dagat. Pero sa lupa, siguro mga 7.2. Ganun. Ay yung kapatid ko nga, naiyak na lang eh. Kasi nandun siya sa loob ng bahay, hawak-hawak yung kanyang anak na 1-year-old. At habang inuuga yung lupa, nakahawak siya sa hamba ng pintuan, nakikita niyang bumibitak yung sahig. Talagang first-hand experience. Pagtingin niya sa loob, bumitak yung lupa, lumabas yung tubig, may lumabas na putik. Sa labas naman, nakita niya, bumibitak din yung ano. At gumagana yung mga pader at yung bahay sa kabila. So in a matter of days, in fact, nung nandun po ako, June 25 ng gabi, lumindol ulit, mga 6.7, gano'n. Malakas po, naglabasan ng mga tao sa kalsada. So ito po sa Venezuela, ang daming namatay. And also in Japan, a day later, June 25, magnitude 7.2. Ayan po mga lindol na yan, eh, magtataka kayo, eh, bakit sunod-sunod? Ito, ang daming destruction, ang daming pong namatay. Eh, how much more, mga kapatid? Yung the big one. Marahil po ay narinig nyo na ito, yung the big one. No? Sinasabi ng mga eksperto, it could happen in our lifetime. Yan po ay nangyari noong 1658, if I'm not mistaken, 1658. Yung napakalakas na lindol na yumanig sa Metro Manila. Eh, ang paggalaw daw po ng, sa ano po yan, yung West Valley Fault. Ang paggalaw daw po niyan ay every 400 to 600 years. Kaya sabi po nung naka-attend po ako ng seminar niya nung way back 2017. Ang sabi po nung expert kuno expert na nagkakandak ng seminar. It could happen in our lifetime. Pero nung kinompute, nung binasa ko po, kinompute ko 1658 plus 400. Nasa 2058. Okay pa kaya ako? No? Pero kung sinabi it could happen in our lifetime, hindi po natin alam. Kasi it may be earlier, it may be later. No? But the thought is, sabi po niya, kapag ka nangyari yan, thousands ang mamamatay. At lalo na, yung mga nakatira, malapit doon sa West Valley Fault. Ito pong West Valley Fault, mahaba po yan. Yan po'y dumala ng Marikina, Parañaque, hanggang parating pa ng Alabang. Basta isa pong straight na line yan eh. At mapuputol daw po yung mga tulay, mga linya ng tubig, kuryente. Kaya yung first day, yung unang araw after na mangyari daw po yan, ay total chaos. Kasi yung mga buhay, hahanapin yung mga kapamilya ng mga namatay.
And the second day and the third day, mangangamoy kasi mangangamoy na yung mga namatay. Tapos ang mga tao daw niyan, kaya nga ang sabi doon sa seminar namin, kapag may chance kayong umalis ng Metro Manila, kasi Metro Manila, buong Metro Manila yan, umalis. Pag may chance kayong umalis ng Metro Manila, agad-agad umalis na kayo, first day pa lang. Kasi, ang tao daw dyan ay magiging parang zombie. Mahilig pa naman ako manood yung mga zombie-zombie na mga sino pong nanonood sa inyo dyan ng The Walking Dead. Literal, mga kapatid, parang maging zombie daw. Bakit? Siyempre, gutom, maghanap ng pagkain, papasukin daw yung mga bahay pagka may naamoy na pagkain. At saka ang tao niyan, parang baliw na. No? Baliw na, parang nawala na yung kanilang will to live. Kasi makita mo nga naman yung mga kapaligiran mo. Everywhere you look, there's destruction, devastation. And everywhere you look, you see dead people, dead bodies. And the smell of dead bodies. Kaya parang zombie daw. Kaya dapat daw, umalis ka daw kaagad. Kaya lang, hindi ka rin makakaalis kasi yung mga kalsada, walang madadaanan. So, yan po, the big one. Kaya, yan po ang katanungan. Handa ba tayo? But, the more important question, mga kapatid, is, hindi yung biguan. Hindi yung biguan, hindi po yan ang gustong ipalabas dito na ano. Handa ba tayo kapag dumating ang Panginoon, anumang oras? Yun po. Hindi po yan. Eh yan po, wala na tayong magagawa eh. Pag nangyari yan. Kung ano yung bahay mo ngayon, o yan na yung bahay mo. Matibay man yan o hindi, matatabunan ka man yan kapag ka nagkaroon ng biguan, tanggapin mo na yan. Yan na ang iyong kapalaran. Pero yung iyong kapalaran na iyong kaluluwa, kung hindi ka pa handa, ayan ay o pwede mo pang mabigyan ng solusyon. Yung bahay mo, wala ka ng solusyon dyan. Kung saan ka nakatira ka man doon sa may West Valley Fault, wala ka nang magagawa doon. Ilipat ka okay lang kung may pera ka. Pero ang destiny ng iyong kaluluwa, yun po ang meron kang magagawa. Tapos ito po, may mga nagsasabi pa din. May mga nakikita pa rin ako sa Facebook, sa YouTube na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi this series of earthquakes, sabi nga nung preacher doon sa Jensen, nung nagkasalukay yung lumilindol, siya daw po ay naibulalas niya, Panginoon, ito na ba ang wakas? Hindi natin alam, di ba? At that moment, every person who experienced that event, talagang mag-iisip ng gano'n. At sa panahon, mga kapatid, na yan ay nangyayari, ang mga tao, naalala nila ang Panginoon. It's ironic. Maalala mo lang ang Panginoon kapag nandun ka sa oras ng peligro. So yun po dapat ang ating makikita ng ano dito. And sabi nga ng mga iba, yan anya ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang wakas. And again, I already did this lesson on Matthew 24. Kasi yan po ang pinagbabasihan, yung Matthew chapter 24. No? Tingnan po ninyo, sa Matthew chapter 24, verse 4 to 8, ang ating Panginoon nagsasalita. Sabi po nila, ayan na niya,
Sinabi ng Panginoon, no? That nation will rise against nation. O hindi ba? Nagigera. Russia, ginera si Ukraine. Si US naman at saka si Iraq. Ayan ang mga patunay. Kingdom against kingdom. Ito nga naman, binanggit niya sa Matthew chapter 24. There will be famines, pestilence, and earthquakes. Ayan po, in various places. Ikaw naman, pagka nabasa, oo nga. Sabi sa Matthew 24, earthquakes in various places. Nangyayari sa ano? Sa Venezuela, sa Japan, sa General Santos. Kung titingnan po ninyo yung history, kahit doon pa man, mga kapatid, nangyayari na yung mga earthquakes in various places. Kaya hindi po totoo na ito ay mga senyales na tayo ay nalalapit na sa wakas. No? Ito pa, kapag, ayan pa, binabasa pa nila. Who endures to the end shall be saved. And the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Tanong, mga kapatid, ang ebanghelyo ba hindi pa naipangaral sa lahat ng dako ng sanlibutan? Hindi po ako maniniwala. We are already in the 21st century. Lahat na yata ng lupain sa mundo, narating na ng tao, maging ang Antarctica. At and the spread of communications, social media, naabot na lahat, naipangaral na ang ebanghelyo sa lahat ng pinapad. Bakit hindi pa dumarating yung wakas? Kung totoo ito. And you will read further. Marami pa yan. Basahin nyo na lamang po. In those days. Pero sinabi ng Panginoon sa verse 34, sinasabi ko sa inyo, this generation will by no means pass away till all these things take place. Hindi lilipas ang lahing ito. Halimbawa, kausap ko kayo ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggat hindi na nagaganap ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, mangyayari sa inyong lifetime. And these things happens in the lifetime of those disciples na kausap na ating Panginoon. Kasi po ang pinag-uusapan dyan ay yung destruction of Jerusalem. Kaya nga sabi ng Panginoon in Matthew chapter 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, but of that day and hour, no one knows. Walang senyales. Ano po yung araw at oras na yan? Yun pong kanyang pagbabalik. No? If we go back to the beginning of the chapter, verse 1 and hanggang verse 3, ang pinag-uusapan po niyan is yung destruction of the temple. Sabi ng mga alagad sa Panginoon, pinakita nila yung templo. Panginoon, ang ganda ng templo. Sabi ng Panginoon, nakikita niyo ba yung templo na yan? Ha? Not one stone shall be left here upon another. Walang batong matitira na nakapato sa ibabaw ng isang bato na hindi magigiba. Kaya nagtanong po sila, Panginoon, kailan mangyayari ito? Yung pagkagiba ng templo. So what is being
talk about in Matthew chapter 24 are two things. Una, yung pagkawasak ng templo. At pangalawa, yung question nitong mga alagad. Ano po ang sign ng iyong pagbabalik? End of the age. Kaya ang sagot ng Panginoon, yung pagkawasak ng Jerusalem, ng templo, makikita ninyo kasi ang mga sinyales, merong tagutom, merong mga paglindol, merong mga salot, merong mga bansa na naglalaban-laban sa kapwa bansa. Pero, sabi ng Panginoon, sa aking pagbabalik of that day and hour, walang nakakaalam. No one knows. Not even the angels in heaven, but my Father po. Kaya nga po yung iba, since time immemorial, mga kapatid, marami ng taong nag-predict. Marami ng taong nag-predict na sa ganitong petsa, babalik ang Panginoon. O meron pang mga nagbebenta ng kanilang ano eh. In the 1990s, meron isang grupo, nagbenta ng kanilang mga ano, ari-arian, pumunta doon sa isang burol. At doon naghintay. Kasi yun daw ang date ng pagbabalik ng Panginoon. And they misread the scriptures. Ang sabi ng scriptures, no one knows. Walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga sabi niya eh, kagaya ng araw ni Noah, ganyan ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Nung araw ni Noah, sabi niya dyan, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Ibig sabihin, people go about their normal lives. Parang ngayon, normal lang ang tao. Tapos biglang, ayan na yung tubig. At nilunod na sila. So also will the coming of the Son of Man. Ganyan din ang pagbabalik ng Panginoon. Kagaya nung pagdating ng baha sa araw ni Noah. Buti nga yun eh, meron pang warning eh. Gumawa pa si Noah ng barko eh. At pinapapasok pa sila doon eh. Hinihikayat sila. May warning. Pagpapatuloy. Sa verse 42. Sa verse 40. I'm sorry, dapat 40 yan eh. 42, 44. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding at the mill and one will be taken and the other left. Ibig sabihin, hindi natin alam. We go about our daily lives, normal lives. Tapos biglang, ayan na pala ang wakas. Kaya sabi niya ang Panginoon sa verse 42, "What's therefore? For you do not know what hour your Lord is coming." We do not know, mga kapatid. And there will be no sign. Hindi po yung mga lindo-lindo na yan. Sabi nga niya doon sa verse 43, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung kailan darating yung magnanakaw. If the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched. Siyempre, kung ikaw may-ari ng bahay, magbabantay ka. Eh, darating ka ngayong araw at oras na to. Babantayan mo. But then, hindi mo alam eh. Ganyan din ang pagbabalik ng anak ng tao. Kaya sabi niya, verse 44, "Therefore, you also be ready." Maging handa. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Binanggitin po yan, mga kapatid. Ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11.
and also in 1 Thessalonians 5. Sabi ni Apostle Peter, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Gaya ng magnanakaw. The Lord Jesus will come back like a thief. Gaya ng isang magnanakaw. Unexpected and unannounced. Hindi natin ini-expect. Kaya nga po, yung tao, parang immune na sa mga, no? Meron naman mga tao na immune na sa mga ganyan na mga pangyayari na, wala yan. Linggo na yan. Palagi namang nangyayari yan eh. Ha? Sabi din ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4, na sa mga huling mga araw, merong mga maglilitaw ng mga manunuya na kinukutya yung pagbabalik ng Panginoon. Biruin po ninyo, kukutyain mo yung pagbabalik ng Panginoon. Sasabihin mo, ayan po sabi ako, na sinasabi, where is the promise of His coming? Yung mga manunuya na yan, sinasabi, asan ang pangako ng kanyang pagbabalik? Marahil mga kapatid, hindi natin naririnig yan na sinasabi ng mga tao. Maybe we do not hear people talk about it. Maybe we do not hear people mocking God, Jesus, na kailan ka babalik? Tagal-tagal mo na sinabing babalik ka, ba't hindi ka pa bumabalik? Maybe we do not hear that. But we see people living like they are saying that. At maging tayo man, mga kapatid, baka ganyan na din tayo mamumuhay. No? Na parang nakalimutan na natin na one day, Jesus will come again. No? Ganito mga manunuya. Tagal-tagal na. Tagal-tagal ng panahon lumipas. Sinabi ng Panginoon, babalik siya. Asan ang kanyang pagbabalik? Wag nawa nating isipin sapagkat sabi nga ni Apostol Pedro at sabi ng ating Panginoon, the Son of Man will come again like a thief in the night. Gaya ng katulad ng isang magnanakaw. Unexpected and unannounced. Surprise, maso-surprise ka na lang. Ang pagbabalik ng Panginoon, kung basahin po ninyo doon sa, I think it's in 2 Thessalonians, hindi sa pamamagitan ng lindol eh. No? Sa pamamagitan ng isang sigaw. At followed by the sound of a trumpet. Kapag kayo ay natutulog at nagising kayo sa isang napakalakas na sigaw, baka yun na yun. Let's continue, mga kapatid. So, balik tayo dun sa question. Are earthquakes saying or signifying that the end is near? No. No. But, sabi ko nga po ito sa title, making sense of the earthquakes. There is a sense. But earthquakes should remind us that there is a God who is in charge and in control of this world. Dapat yun ang maalala natin. Hindi lamang tuwing lumilindol, mga kapatid, ha? Bagamat bawat araw ng ating buhay, maalala natin ang Diyos that God is in charge. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Kasi ang mga tao,
Naalala lang ang Diyos kapag kami lumilindol. Lord, ba? Panginoon, o yung pong mga naniniwala sa mga santo-santo, lahat ng santo na yata tinatawag. Kapag ka andyan na yung sakuna, andyan na yung lindol. Huwag nawa na maalala natin ang Diyos tuwing lumilindol lamang, mga kapatid. Alam po ninyo, ito pong earthquake, we can see the hand of God in these natural calamities. Prior to the giving of the Ten Commandments, when God descended on Mount Sinai, nagkaroon po ng earthquake. No? So, dito po sa earthquake, minsan pwede din nating isipin na God, hindi lamang God is in control, kundi there is the presence of God. Kumbaga, isipin natin na ginigising tayo ng Diyos. No? Parang inuuyog ka ng Diyos, gumising ka, magbalik loob ka sa akin. Nung nagpakita ang Diyos, no? nung bumaba sa bundok ng Sinai, nagkaroon ng earthquake, mga kapatid. This is in Exodus chapter 19, verse 8. Ang sabi po dyan, the smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain was greatly shaken. Nagkaroon ng lindol. No? Niyanig ang buong bundok. Kaya nga po, nung ibinigay ni Moses yung 10 utos, the 10 commandments, ang mga tao po natakot. Sabi nila, ikaw na lang mag-ipag-usap sa amin, Moses. Huwag na ang Diyos. Kasi, baka kami ay mamatay. Why? Nakita nila yung apoy, na-experience nila yung lindol. That is the presence of God on that mountain. And ang ating Panginoon ay namatay sa cross. Do you remember? When Jesus died on the cross, when He breathed His last breath, it was followed by an earthquake. Matthew chapter 27, verse 50 to 52, sabi po dyan, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit. Siya po ay nalagutan ng hininga. At nagkaroon po dyan ng paglindol. Kita po ninyo, mga kapatid, that Jesus accomplishing that work of paying for our sins. Nung kanyang ialay ang kanyang buhay para pagbayaran ang ating mga kasalanan, that was sealed by God by an earthquake. Hindi lamang po yan. When Jesus rose from the dead, Matthew chapter 28, there was an earthquake. Kaya po yung lindol, no? Hindi po yan, para sa akin po, hindi po yan masama. Because if we can only see through the light of the scriptures, every time na merong significant, no? Ito po significant eh. Kasi nung nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay, and He sealed our salvation, there was an earthquake.
Kaya po, kapag ka nakaka-ano tayo ng mga pagginig, isipin po natin that is God working on our behalf. Ano pa? Ay yung mga disciples. Marami po yan mga kapatid. If only you will research. Marami po yan. Pinili ko lamang po yung mga The disciples, nung after the day of Pentecost, nangaral itong mga apostol, si Peter and John. Dinampot po yan, ikinulong, hinuli ng mga religious leaders. When they were released and they go back to their company, and they prayed. Pagkatapos po nilang manalangin, niyanig po ng lindol yung kanilang pinagpupulungan, yung upper room. Buti na lamang po mga kapatid, hindi na nangyayari yan ngayon. Na kapag tayo inanalangin, niyayanig yung ating bahay-sambahan. Kung every time na tayo manalangin, niyayanig ito, baka sa kayayanig, guguho na itong ating pinagsasambahan. Ano pa? Remember when Paul and Silas was in prison sa Philippi, the city of Philippi, and at midnight, they were singing praises to God and they were praying. And God heard them. And God sent an earthquake or caused an earthquake. Kaya nangasira nga yung kanilang yung selda, yung prison doors, yung kanilang mga tanikala. Dininig sila ng Panginoon. And so if we are experiencing earthquakes, let that earthquake remind us that God is working for our good. Nakagaya ng bansang Israel sa bundok ng Sinai. Nakagaya ng Panginoon nung kanyang pinili ang ating kaligtasan. God is working for our good. And God hears our prayers. And God is still in control of everything. Kahit lumilindol mga kapatid, isipin natin, God is still in control. God is in control. I can trust God that He is in control. Ngayon, mamatay ka man dyan, mamatayan ka man ng mahal sa buhay. If that person is in Christ, ligtas yan. Ligtas ang kaluluwa niyan. Mamatay man ang kanyang katawang lupa, ligtas ang kanyang kaluluwa. That is important. Yan po ang importante. Hindi po yung ating physical na katawan o yung ating mga material na mga possessions. Lilipas yan Masisira yan Tingnan nyo nga yung nangyari sa Venezuela, sa Japan, sa General Santos, mga magagarang bahay. Bakit mo guhuli ng yung oras para sa mga yan? So, ito na po yung ating conclusion mga kapatid sa ating lesson. In these events, mga kapatid, we can see that God is in control, but man has no control. Wala namang kontrol ng tao Hindi nga niya alam kailan mangyayari ang mga lindol na yan. Much less makontrol niya. Man has no control over nature because we are living in a cursed world. And isa pang realization na matatawag is we do not own anything in this world. Maging ang ating mga buhay, hindi tayo may-ari nito. Pinahiram lamang ng Panginoon ito sa atin. Kaya,
Huwag po nating sayangin yung ating oras at lakas sa mga bagay na balang araw mapaparap, masisira. Let us not waste our time and effort on the things that someday will be destroyed. Temporary things of this world. Even our bodies, these are temporary. But our soul is eternal. Kaya ang dapat nating paghandaan, yung ating kaluluwa. Prepare your soul for eternity. Now na, mga kapatid. Bakit? Tomorrow might be too late. Baka bukas huli na. Baka bukas hindi ka na magising, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon. Hindi ka pa nagsisi sa iyong mga kasalanan. Hindi ka pa nagbalik loob sa Panginoon. Tomorrow might be too late. Because we do not know when Jesus will come again. Hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Mamayang gabi, bukas, next year, in another 100 years, we do not know. Sabi po dyan, Jesus will return at any moment. And the question that I will leave you, mga kapatid, is, are you ready? Are we ready? Jesus will return at any moment. The question is, are we ready? I will leave you with that, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po iawit ng isang hymno in preparation for our Lord's Supper. Thank you, brother. Let's open our books on page 300. As Jesus bear the cross alone. Ready? Sing.